Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na walang ginawa para solusyonan ang problema sa baha. Di ba? Sumabog tuloy sa inyong mga pagmumuka. Nagsingawan yung mga baho ng mga senador. Una si Chis Escudero. Sinundan mga kababayan ni Joel Villanueva. Ngayon na naman po, si Bongo. Ayan report ng Billionaire News. 326 million halaga ng proyekto hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo. Yan ang report ng Billionaire News mga kababayan. Yan Alfredo Builders and Supply. Yan Alfredo Builders and Supply. Ang total 326 million na flood control project ang hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo. Lahat sa Davao del Sur. Construction of concrete revetment along Talomo River, Baliti Section, Calinan District, Davao City. Construction of concrete revetment along Talomo River, Los Amigos Section, Davao City. Construction of concrete revetment along Davao River, Pangyan Section, Santa O, Davao City. Construction of concrete revetment along Talomo River, Los Amigos Section. May isa pa ito. Tapos construction, lahat sa Talomo Baliti Section. Iba-iba yung amount, mga kababayan. 86 million plus, 48 million plus, 96 million plus, 47 million plus, 47 million plus. Diba, mga kababayan, effective yung isumbong mo sa Pangulo. More than 1,000 in 2 days ang nagsumbong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang i-launch niya nung Monday yung isumbong sa Pangulo website. Para direkta mga kababayan na makaabot sa ating Pangulo yung mga alleged anomalous flood control projects. O ano kayo ngayon mga DDS? Isa Davao po, yung panahon ni Digong. Si Pulong nabigyan ng 51 billion, pinakang malaki sa isang distrito mga kababayan sa history ng Congress. You see? O ngayon nagsingawa na mga kababayan. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na walang ginawa para solusyonan ang problema sa baha. Di ba? Sumabog tuloy sa inyong mga pagmumuka. Pakinggan natin mga kababayan yung report ng Billionaire News. Si Pinky Webb. Tuloy ang pagkano ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Ayun. Ganito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Yes, Limang flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfredo Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfredo, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Billionaire News Channel, madalas bahain ang Calinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfredo sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan yan ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfredo at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila
tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Di ba mga kababayan, sumambulat sa kanilang mga pagmumuka, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known, sabi po sa Bible. Hindi magkakamali po. O nanabulgar mga kababayan, si Chis Escudero, saka si Joel Villanueva. Yan o. Bawal yan, Mr. Senator. Senate President Chis Escudero nakatanggap ng 30 million campaign fund donation mula sa Centerways Construction and Development Incorporated. Si Villanueva nakatanggap ng 20 million campaign fund mula sa New San Jose Builders Incorporated. Yan ang balita. Kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero na nakatanggap umano siya ng 30 million pesos campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang Pangulo ng Sorsogon-based construction firm Centerways Construction and Development Incorporated noong tumatakbo siya para sa 2022 elections. Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa, sabi ni Escudero. Ngayon, lumabas naman sa ulat ng PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism noong Mayo 12, 2023, nakatanggap din si Senator Joel Villanueva ng 20 million pesos na campaign donation mula sa New San Jose Builders Incorporated. In last year's national election, Senator Joel Villanueva reported receiving 20 million pesos in campaign donations from a corporation holding an active government contract based on government documents, sabi po na PCIJ sa report. Noong 2021, nabigyan ng 2.147 bilyong kontrata ang NSGBI para magpatayo ng 19-story office ng National Housing Authority or NHA sa Quezon City at sumunod na taon. Samantala, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na ipinagbabawal sa mga kontratista ng mga government projects kabilang ang Centerways Construction and Development Incorporated at New San Jose Builders Incorporated ang mamigay ng contribution sa mga kandidato dahil labag umano ito sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato. Yun pong mga contractors ng pamalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung may kontrata sa pamalaan, lalo na po kung ito ay public works. Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakulong, paliwanag ni Garcia sa isang panayam ng Unang Balita. O you see, ayaw ninyo sa forthwith. Kaya pala ayaw ninyo sa forthwith na isa lang sa trial sa Senado. Kasi baka may hawak na mga alas laban sa inyo si Sara Duterte. Iyon din yung nangyari. Sumambulat pa rin mga kababayan yung mga tinatago-tago ninyong baho. Sumingaw. Hindi kayo obra sa mga ganyang sistema. Pinipiko ninyo kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tahasang sinabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Palakpakan yung mga hipokrito. sabi ni Ping Lacson, that's shameless hypocrisy niya.